Nako, tila yata hindi naaabot ang impeachment sa Senado, no? Finish na kagad dito pa lang po sa HOR, no? Alam natin no nakaraang taon, 215 ang pumirma doon sa sinasabi ni Toby Chanco na ba kaya daw pumirma, maaring nagkabayaran daw, nagkaabutan na under the table, no? Na ganyan. Ngayon, dito po sa impeachment ngayon ni Sara, 55 lang po pumirma, no? Tapos may 15 na mababatas, umatras, kinapos ng pirma, ika nga. 'Di ba? Ito po, dito po sa dito po sa papakita natin na kung saan 106 votes needed to impeachment VP Sara, no? Ibig sabihin, para ma-impeach si Sara, nakaraan taon kasi 215, no? Talagang overkill, ika nga. Dito, 106 votes needed ang kailangan sa panahon ngayon. Kaso, ang pumirma lang ay, pakita natin, sandali. Ipapakita, ito. 55-member House of Justice panel na bumoto pabor sa impeachment versus VP Sara. At yung iba rito, balita pa daw, yung tatlo dito, uurong pa daw yata. Magiging 52. At may mga uurong pa. 'Di ba? Ito yung sasabi natin na talagang baliktara na. Asan ang katwiran? Baka sabihin nila kung talagang kay Sara, alam mo kasi ganito yan Hindi kayo matatalino kayo sa ibang bagay. Pero pagdating sa gantong usapin na congressman, anong alam mo? Babad sila sa congressman, no? Sa pamumuno nila. Alam nila kung ano yung talagang totoo o hindi. At alam nila kung napipilitan lang yung tao o hindi. Ako, personal ako. Matagal kong, pwede akong magtsorya kasi matagal po ako sa politika. Matagal po ako sumasama sa mga eleksyon at sa mga politika. Kaya alam ko, gumagawa po ako dati ng budget sa opisina. Ako po yung gumagawa ng budget. Alam ko kung ano yung may mga palusot, alam ko kung ano yung pwede may mangurakot, at alam ko kung sino pwede mangurakot. Di ba? Hindi, naniniwala tong mga to na ginagawa kay Sara for, gumagana ng butas na. Hindi na para impeachment talaga. At sabi ko nga, bakit naman si Sara naniniwala ka si Sara nangungurakot? Naniniwala ka si Sara kumuha ng pera sa gitna ng malaking issue, sa gitna na nakatingin lahat sa kanya, tutok lahat sa kanya, pati presidente nakatutok sa kanya sa ano niya, bantayan niyo si Sara. Sa tingin mo magnanakaw siya? No? 'Di ba? Obvious, sa tingin mo magre-resign siya doon sa pinaggalingan niya ng ahensya? Mag-aalis siya kung mininakaw siya? wala akong makitang logic. Dito pa lang, etong mga to, tingnan mo yung mga pangalan. Sabi ng iba, yung mga ibang pangalan daw dito, yung mga daw nakalista sa 18 manis na tumanggap ng maleta. Sabi nila, ano ba to? Coincidence lang? O ano? Di ba? At ito, kailangan ng 106 na boto sa Kamara. Kailangan para ma-impeach si Sara. Total of representative 318. Ang pumirma lang, 55 pa lang. Kapos kawawa naman, di ba? Kailangan pa ng ilan? 55. Kailangan pa ng mga more than 50, no? Para ma-impeach po si Sara. Ngayon, 51. Kailangan ng 51. Okay, dumako na tayo dito sa kung bakit ibabasura lang. Eto hindi ko naman siyasabing totally talaga hindi na makakarating sa Senado. Pero sa kalagayan na nga ito, baka hindi na makarating sa Senado. Baka doon pa lang wala na, lusaw na. Baka mabasura na. Ito, pakinggan nyo po. No? Of representatives. Pinag-usapan ng State of Hormuz. Oo. Sabi sa dami ng problema natin, sundo na sila ngayon. Hindi na, sabi nila, itong impeachment na ito, ibabasura na natin ito. Yan na. Hindi na natin kailangan ng impeachment dahil nandami yung problema ng taong bayan. Yun ang tututukan natin. At ang bilang mga kinatawan ng mga mamamayan, ng mga mahirap, unahin natin ang kapakanan ng mga mahirap. Yan na. Huwag na nating ubusin. So, nagising na sila sa katotohanan. Nagising na sila sa katotohanan dyan. Sino may sabi yan? Sino yan? Ang may sabi po nito Sino yan? ay nagising din, Jen. Kasi natutulog ito nang sabihin. Ang ganda ng saya ni Kong Jermil. At nang magising siya, Kwelyo pa lang, ha? napagtanto niya, Jen, na hindi pala totoo yung kanyang nakikita.
Ganun? At ito'y isang panaginip lang. So tuloy. Dahil ang katotohanan ng magising siya ay inaprubahan na po ng House Justice Committee ang Articles of Impeachment at ito po ay nirepair na sa plenary. Ayun. Oo. Abagay, na-expect naman natin. Nung Ay, kadong wala. parang Thursday, 53, di ba? Ngayon, Oo. naging 55. 55 Oo. na members. Yes. Unanimous, bumoto pabor para aprubahan ng committee report na may probable cause ang impeachment. Ibig sabihin ito po iaakin na sa plenaryo at Tamo, yung mga pumirma dyan, puro Liberal Party. Yung galit nila napunta sa Duterte bigla. Akala ko ba sa Marcos kayo galit? Di ba? Ba't sa Duterte bigla? Bakit? Kasi may... Pero diba, ito sorry ako ha. Kung itong mga dilawan na to, hindi pala Liberal Party na. Hindi yun. Dilawan. Yung dilawan ng mga to, yung kasi, pag sinabi Liberal Party, kasama si Edgar Irice. Hindi naman ganyan si Edgar Irice, hindi naman pumirma dyan, no? Kaya mga dilawan na lang. Yung mga pinklawa na akala mo laging talunan, no? Yung talunan lagi. Itong mga dilawan na to, imaginein mo, talagang kung hindi sila tatakbo yung pinaka gusto nilang papanalunin bilang presidente, dalawa lang gusto nila manalo yung taga-Naga, pati isa yung si Virus, na gusto nila manalo yun. Kaya porsiguro sila na ma-push to. Pero kung walang tatakbong presidente sa kanila, anong pakialam nila diyan? Anong pakialam nila dyan? Kaso gusto nila talaga, sabi nila, sa taong bayan tong ginagawa namin. Tanong ko lang sa inyo, naramdaman ba minsan ng sambayan ng Pilipino yung ginagawa nyo para sa sasabi yung taong bayan? Wala kami naramdaman. Hindi naramdaman. Yung nakakaramdam, yung mga siguro, yung mga gustong-gusto kayo. Ang mga gusto na naman sa mga pinklawan, yung mga yung iba, mga akla. Ano to? Yung iba, mga graduate. Yung mga graduate na hindi lumabas ng bahay, na school lang, puro school lang, hindi alam ang street language. Di ba? Kaya pag nakakita ng mga, ayoko niyan, nadidiri ako diyan. Di ba? Yan ang mga naniniwala dyan Di ba? Sabi niya ni Isko, naalala ko dati si Isko at sabi noon sa kampanya, di ba? Mga mata pobre. Di ba? Yun ang tsorya ko at yung nakikita ko iba diyan. Kaya ano aasahan mo? Ano aasahan namin sa inyo? Di ba? May naramdaman ba kami sa inyo na pagmamahal mo sa kapwa? Wala. Meron kami naramdaman, iisa ang naratibo, iisa tunog nyo, iisa tono nyo. Gusto nyo talaga na kayo lang ang mamuno sa Pilipinas. Hindi nga bagay Pwede ganito. Kung ang Pilipinas ay walang kaguluhan, walang korupsyon, walang mga kriminal masyado sa kalsada, kasi ang kriminal dalawa Dalawa ang kriminal ang kalalawa isa sa kalsada at isa sa politiko, mga nakaupo sa opisina. Yan ang kalaban natin ngayon, yung mga kurakot. Dalawa ang kriminal. Ang pinakamahirap dito, yung mga nakaupo rin. At pangalawa, yung mga nasa kalsada, yung mga nasa kalsada ng kriminal, yan yung mga dumudurog, yun yung mga dinudukot yung nawawala yung anak niyang babae, nawawala, dinukot. Tapos isa, ang dami. Kayo nakakaalam niyo yung mga kriminal dyan sa kalsada. Ang dami. May dahil sa pulburon, di mapug di ba? Kaya ba ng dilawan yan? Kaya nyo yan? Hindi nyo kakayanin yan. Kung walang ganyan sa Pilipinas, pwede kayo iboboto namin sigurado mga dilawan. Kasi matatalino din naman kayo Pero ang kailangan namin ngayon, yung tatapat dyan. Hindi nyo kayang tapatan Ito na nga lang si Sara, tutulong-tulungan nyo At hindi lang yan. Nakakaya, pinagtutulong-tulungan nila si Sara. Mahina ang ebidensya. Sila lang sasabi na malakas ang ebidensya. Sila lang. Kasi kung malakas ang ebidensya yan, una pa lang, dapat okay na impeachment. Nabasura nga Di ba? Ngayon, naghahanap kayo ng butas kay Sara. Panghahanap na ng butas yan Di ba? Ng pagbotohan kung kailangan iakyat ng Senado. So sabi nila, anong mayon-mayon? Anong mahal ang bilihin? Mahalang gas ngayon. Anong mahalang crudo? Anong mga representative kami ng mga mahihirap, yung mga naghihirap? Wala kayong pakialam sa inyo. Tuloy ang impeachment.
Nako, yun na. So, ito ang pinaka-importante sa aming karir. Yan na. Ang bumoto rito pabor sa impeachment. Kahit pa magkandagutom-gutom kayo dyan, matabunan kayo Ng laar. ng laar, kayo man ay Oh. malindol, Wala kaming pakialam. impeachment ang aming unahin dahil ito ang pinaka-importante. Yun lang. Dito uunlad ang Pilipinas. Yun lang. Dito tayo magkakaroon ng isasaing. Naku Dito po. tayo magbubusog. Naku po. Dito tayo magiging number 1 na pinakamayamang bansa. Inaku po. Pag itinuloy natin ang impeachment. Inaku po. Yan po ang parang sinasabi nila. Ganon. O, di ba? Yan naman talaga totally. Tapos itong mga, alam mo to, hindi mga pagitan ng loyalista to, hindi na pagitan ng loyalista to eh. Mga pinklawan niya mga yan. Ha? Sumasabay lang yan kay Marcos Jr. para harap-harapan na kung ikaw matalino talaga para ka sa taong bayan. Harap-harapan na salita si Martin. Nasa executive ang problema din. Tapos si Saldi, kakampi nila dyan sa representative, House of Representative, ayaw pa rin nila tukuyin. Ayaw nila pag-usapan kahit kakaunti man la. May narinig ba kayo tungkol dyan kay Saldi pati kay Martin? Wala. Kasi kasamahan nila dyan yan eh. Di ba? Yung isa dyan, dahil kay Martin, may AX dahil kay Martin. Ito ang pinakamayaman na, ano ba, ganyan di ba? At tingin nyo, kakalabanin ng mga yan? Ano ibig sabihin ng mga pinklawan na to? Di ba? Ang mga loyalista ngayon, existido na sila. Kasi sila ang nakaupo ngayon. Tama? Kaya wala tayong magagawa sa kanila. Etong mga to, mga pinklawan, kunwari, sumisimpatya sa loyalista. Di ba? Para may kakampi sila pagtulungan ng Duterte. Dahil Directly. priority. Sorry ako na lahat yan. Diba? Yun na nga. At pagka tinignan mo kung anong priority, Mukhang may problema tayo. tingnan natin. Pero ako, sa tingin ko, Nelson, yan bang 53, yung sabi mo, 55. 55. Pagka nagbutuhan ba sa plenary, wala kayang babawi dyan? Abay, pagka binawi Kasi nila. ang pinag-uusapan dyan, hindi ito 53, 55 sa'yo, 55 na. Oo. Talagang walang nag-abstain, wala akong tumuto. Wala. Ay, pero pinag-uusapan dyan yung plenaryo na eh. Kung talaga bang palulusutin ng buong Kamara ang impeachment at iakit na ba sa Senado? Ay, hindi natin alam kung sino madagdagdag. Oo. Pero dun sa 55 na babawi, ay mukhang malabo may bumawi dyan. Ha? Ako sa tingin ko baka may bumawi pa May dyan. babawi dun sa Meron. 55? Meron siguro. Bakit? Oo. Tingin ko mga tatlo, dalawa ako. Babawi Baka kasi siyempre, ilang araw pa, kasi mo, nagising siya sa Baka ma-realize. na-realize na Mukhang totoo yung dalawang kamuting kahoy. totoo yung kamuting ka. Paano na kaya ang mga kababayan tayo? Makokonsensya? Oo. Oo nga, no? Pag Eh. uwi ng bahay, Hindi makakonsensya. Hindi makakonsensya yan. Kung nakonsensya yan, di sana, nangyayari ngayon flood control issue, sa flood control, kay Saldi, dyan sa Balay Maleta, sana, sinabay din nila yan. Pinag-usapan din nila yan kung may konsensya yan. Kaya yan babaliktad, hindi para makonsensya, o hindi para, dalawa lang yan kaya babaliktad. Una, mawawalan sila ng boto. Pangalawa, baka takot sila mapag-initan kay Sara pag nakaupo na. Sisip-sip kay Sara. mainit ngayon, di ba? Yes. Hindi maliligo yan. Oo. Magsasabon yan. Oo. Tapos habang nagsasabon, biglang may lang, ako ang iyong konsensya. Oo nga, no? Maaaring sabi, Oo, pwede kasi sabi niya, pwede ko pa rin naman panagutin. Kasuhan si Inday Sara sa iba pang mga, sa iba pang Tama. Di ba? Bakit Oo. kaya hindi natin unahin na muna ang bahala ng ombudsman na humabol sa kanyang mga pananagutan na dapat nang kaharapin niya. At saka ang parusa sa impeachment, tatanggalin lang naman. Ayun. Hindi ka naman makakabawi ng kahit piso. Wala. Ang problema dyan, gagastos pa nga ang gobyerno ng malaki. Kasi diba? gusto nila ata, merong ang tag doon, yung perpetual Hindi, ganito lang kasimple yan. Nakita mo yung pagnanais nilang talaga ma-impeach si Sara. Kung ang pagnanais mo lang matanggal si Sara para sa sarili nyo lang, hindi ganyan kasisipag yung mga yan, kalalakas ang loob. Ibig sabihin, may nagkukuman dyan na mas mataas. Kayo na bahala sumagot. Na kailangan mawala si Sara. Kailangan gawin nyo yan. Isipin nyo. Tapos yung investigasyon wala sa mga dapat investigahan din. Let's say, si Sara nanguha ng malaking pera. Ang bilis ng investigasyon nyo. Bakit itong mga to? Hindi nyo may... ikaan niya si Martin. Bakit ba't iimbestigahan si Martin? Loko-loko to si Marcoleta, ba't iimbestigahan si Martin? Bakit? Masama? Public servant ka?
At ikaw ay tinuturo ng marami ng sambayan ng Pilipino. Asan daw ang pruweba nyo? Si Martin. Oh, eto nga eh. Bakit? Masama ba na magkaroon pa ng pruweba bago mag-imbestiga? Kailangan ba pruweba muna bago mag-imbestiga? Eh, ikaw tinuturo ng Diskaya, nakaraan. Ikaw tinuro ni Saldi. Ikaw tinuro ni Gutesa. Ikaw tinuro ng 18 Marines. Hindi mo ba sapat yun? O, palagay natin, hindi mo pa rin sabihin yung 18 Marines, tao ni Duterte, tao ni Saldi yun. O si Saldi ba kayo ng tao? Kay Duterte? Tao nyo yun. O si Martin ba kayo ng tao? Tao nyo rin yun. O, eto ba bakit di mag-iimbestiga? O, di ba? Qualification? Ipinapaunawa ko lang sa inyo, paulit-ulit, para alam ng sambayan ng Pilipino hindi kayo maligaw. Oo, para hindi makatakbo. Hindi makatakbo. Wala nang laban sa 2020. Naku. Impeachment, may boto ba? Ako, ang impeachment, sa palagay ko, to get 1/3 of the vote in the House, 106, is probably a given. That's not so complicated. It certainly puts the Visayas and Mindanao congressman in a bind. Hirap talaga sila. I enjoy them. Total, malalakas naman ang mga Cebu congressman, malalakas naman, may teritoryo naman at mga constituencies ang mga Mindanao congressman. We will, like we will in the Senate, vote in conscience. Conscience vote na lang. Kasi may teritoryo naman kayo, mananalo naman. Nakakatakot lang. Dati, FLR. Itetenga lahat ng project. Diba? That's always the problem. Since 2023, wala nang release pag oposisyon ka. So, ganyan yun. Ayan ang hirap mga kababayan eh. Pag yung kalabang ka sa politika, hindi ka bibigyan ng proyekto, wala kang bibigyan ng pera, nakapagtataka. Ang sisisihin, hindi kasi ako binigyan ng pera kasi kalaban ako eh. Hindi mo problema yun. Kung kahit kalaban ka, di ka binigyan ng pera, eh di magsumbong ka sa constituent mo. Eh, takot ka magsumbong sa constituent mo, sa mga taong bayan. O mga taong bayan, hindi ako binigyan ng ng national, ng budget. Hindi ako hinigipit ako, ba't ayaw mong gano'n? Bakit ayaw mong magsumbong ng gano'n sa taong bayan? Kasi may kilala ako, congressman. Nung malapit na mag-eleksyon, nagsusumbong siya sa taong bayan. Sinasabi niya, hindi tayo binigyan ng budget sa national. Binubulgar niya. Ba't niya binubulgar? Ayaw niya lumaban. Papayag na ba ang isang congressman di siya bigyan ng budget para sa constituent niya? Eh, hindi naman nila pera yon. Papayag ka bilang congressman? Gigipitin ka, di ka bibigyan ng budget sa distrito mo? Payag ka? Pag pumayag ka, isa lang ibig sabihin niya, hindi ka natatakot. Ibig sabihin niya, pag pumayag ka, hindi ka bigyan ng budget ng sige, payag ako, di ako bibigyan ng budget. Ibig sabihin, nakikinabang ka. Di ba? May pakinabang ka doon sa ibibigay. Oh. Dapat niya, hindi ka pumapayag eh. Talagang lumalaban ka. Lalaban ako. Hindi ako bibigyan ng budget, lalaban ako. Eh kaso hindi ka lumalaban, takot ka. Eh, siguro may pakinabang. Sa FLR, always 3 little letters. FLR, yung una. So, wala kang project. You cannot bring home the bacon to your district. So, magagalit yung tao sa'yo. Wala kang matulong. Tapos, the other 3 little letters is OMB. Kakasuhan ka. Ombudsman. Yun, mas nakakatakot. Kaya, naawa nga ako sa mga congressman, especially in Visayas and Mindanao. Hirap talaga. But still, 106 out of the entire Congress, which is only 1/3, I think it's a given, Sa Senate, mas malabo. Yun, tignan natin ang... Sa Senate, mas malabo. Malabo talaga. Di ba? Senador. Sino ba sa senador? Siyam. Natalakay natin to. Meron na pala tayong panibago. Si Camille Villar, si JBS ito, sino pa? Si Pia Cayetano, sa sanib na niya, malamang. At, siyempre, kapatid ni Villar, di ba? Si Camille, sino ba kapatid niya? Si Mark? Sila nandyan, di ko alam. How are you preparing for the possible impeachment? Without going into it. Those of us who are known to be very close to the VP, in the minority, there's 9 of us. And then
there are quite a few re-electionists also. There are also those who, in conscience, will be voting and determining the weight of the evidence. So lahat kami, it will end up being really an issue of evidence. Pero malaki ang minority, pero marami rin ang kinakasuhan. Kaya ito yung problema namin. Yun, di ba? Alam mo, ma-realize nyo lang to. Hindi ito usapan DDS. Sige, syempre DDS sila eh. Sila Bongo, sila Robin, sila Jan, sila Amy. Syempre pagkatanggol nila si Sara. Hindi po pwedeng hindi. Nandoon na tayo doon. Pero, hindi ba kayo nakakalata bakit lahat kinakasuhan ng minority? Kasi ang naratibo, gusto nila matanggal tong mga to para sureball na ma-impeach si Sara. Ayan ang dating sa akin, ayan ang utsura sa akin wala silang ibang ilan dyan para ma-impeach si Sara, sigurado makasuhan tong mga to. 'Di ba? Tapos si Bato tinakot nila. 'Di ba? Ang nakapagtataka, timing, yung ICC. Bakit ganun? Kung kailan kasagsagan nagkakasuhan sa minority, pati si Bato, dadamputin ng ICC. May balita kasi, si Bato hindi magtatago ng ganyan si Bato. Si Bato, tandaan nyo, dating PMP chief yan. Malakas ang intel niyan. Malakas ang radar niyan. Hindi yan magtatago kung talagang wala. Tandaan yan. May surprise warrant na tinatawag. Ang warrant kasi hindi pwede pa alam sa iwawaran kita bukas, magtago ka na. Hindi ganoon. Pupunta na lang sa'yo pag may warrant ka, ka-arrestuin ka. Diba? Siyempre, ICC, ang ganun, isisigurado nila. May intel yan. Pero, hindi natin alam, siyempre kung gano'n kasigurado yun Pero si Bato, may alam niya, kaya nagtatago yan. Nagtatago talaga siya na talagang parang di mahuli, parang di madala sa ICC. So, ibig sabihin, timing. Sa kalagitnaan ng lahat ng minorities, kinakasuhan. Yung Sosi si Marcoleta, buti niya, hindi nakasuhan si Senator Marcoleta, gusto patanggal sa senador Di ba? Hindi nila matira si Amy lang Siyempre, kahit paano, kapag ba ng presidente. Di ba? Sino kinakasuhan din? Ang dami. Tapos sunod si Bato, kinasuhan, si Bato, yan lumabas yung ICC. Ano yan, nakisama yung ICC o coincidence? Sa kalagitnaan na puro minority kinakasuhan, pati si Bato, baka naman may nagbabamadali sa ICC. Baka naman may nag-uudyok. Oy, ICC, bilisan nyo na, kunin nyo na to. Kung ganyan, di pa pwede sa batas yan. Di ho ba? Duda ko lang. The three little letters, FLR or OMB. Diyos ko, yun ang madugo. Nasanay na sa FLR, OMB naman ang problema. Being the presidential sister, how's your relationship with our president? Non-existent. At this point, of course, mahal ko siya, kapatid ko, pero I haven't seen him. Sabi nila, plastic daw, plastic, di mo mahal kapatid mo, kung mahal mo kapatid mo, hindi mo gaganunin. Wala sa realidad itong mga to, no? Alam mo, kung agawan sa lupa, agawan sa pera, kayamanan, pwede magkagalit ang kapatid, mawala ang pagmamahal. Tandaan mo yan. Pero ito naman hindi naman to agawan sa, aagawin ba ni Amy pwesto ni Presidente? Pwede ba yon? Hindi naman aagawin ni Amy. Ano aagawin ni Amy? Si Sara nga hindi di ba? Kung may aagaw mo ng posisyon na papalit kay, hindi aagaw. Kung may papalit mo kay BBM, si Sara. Hindi si Amy, Senador lang siya, Di ba? Anong kinanggit ni Amy? Ito ate. Kahit sa pamana, ito magmamano ng kayamanan ng Marcos Natandaan yung sinabi ni Imelda? Nung in-interview siya ng isang reporter, ma'am, magkano yung ginto nyo rito? Kaya tumulong sa buong mundo. Napanood niyo yung dokumentary na yon? Yung kayamanan ng ginto ng nila Imelda na talagang ang dami. Kaya daw tumulong sa buong mundo. May yaman pa rin. Pero di natin alam kung galing sa kabambayan ng Marcos Sr. yon. Wala tayong pakialam na doon. Ngayon, panganay ito, babae. Ano kaiinggit niya kay Marcos? Presidente siya? Hindi na. Tumulong nga siya kay BBM kapatid niya Kaya siya nandito kay Amy, sinasaway niya yung si bongit niya, si ading niya na sa mga ginagawa kasi mahal niya. Bilang isang kapatid pa rin. Kung hindi niya mahal yan, hindi pababayaan niya yan. Sipin mo, ano realidad nyo? Ba't wala kayo sa realidad? Wag ka plastic ka, Amy ka, hindi mo mahal kapatid mo. Pwede ba yun?
Tagal mo na kasama kapatid mo, kayo pa nila Marcos Sr., kasama mo na yan. Ngayon, kaya niya iniwan niya kasi mali ang nakikita niya. At doon sa Iglesia ni Cristo Rally, nagsalita siya, kayo nakasaksi kung ano sinabi niya. 'Di ba? Ate yan. Ha? Perhaps over a year now, and I don't really go to the reunions. It's not comfortable, and I prefer my kids go. If they want to go, it's fine. I visit my mom kasi nga May 1 is her wedding anniversary. My father used to joke that staying married for many, many decades is hard labor. Pero actually, Labor Day namin yan. So I visit her and we have our get-togethers. My mom's turning 97. Super bisdak, waray-waray. In July 2, she'll be 97. Going strong. Eating lechon. So despite na hindi na kayo nagkikita, mga almost 1 year, but for sure the president is very much alive, contrary to the fake news. I know as much as you, Mitch. Kung ano nakikita ko sa dyaryo na sobra siyang pumayat, na parang nahihingal sa pagsalita, ngayon mukha naman nag-improve, tumaba konti. I'm just hopeful that he gets the best care possible and makes it his priority. At the end of the day, I said that there were drug issues and addiction issues, and I exposed that in November. Wala pang 2 buwan, diretso na siya sa ospital ilang beses. Kaya talaga nalulungkot ako. I'm very, very sad. Mahal niya kapatid niya. Mahilig kasi kayo manood sa pelikula yung kapatid, ginuguruguro yung sariling kapatid. Bihira lang mangyari yun, sa pelikula nangyari halos lahat yun. Ang hilig nyo kasi manood sa pelikula. Dito, pag si BBM may mangyaring masama, si Aimee hindi papayag yan kasi kapatid niya pa rin yan. Yung nanay niya, isa. At yung nanay niya, wala naman sila magkaaway. Di ba? That he's not being taken care of, and he's not watching out. Saka hindi yung pinalaki ni Marcos. Si Marcos Sr. talaga, oo. Idol talaga yon kasi magaling talaga na presidente yon. Hindi yung pinalaki ni Marcos Sr. para maging ganyan. Nga lang, di ba nagtaka si Toby Chanco, mabait yan si Junior. Nagtataka lang ako bakit ganyan nangyari. Si Toby Chanco nag-interview, mabait si Junior. Kilala niyan for 30 years. Pero bakit nasasangkot siya ngayon sa anomalyang flood control na to? Diba? Kaya ngayon dapat imbestigahan. Bakit ayaw nyo? Himself. I wish he does. There's so much work. This is a crisis, and people need very trustworthy and determined leadership. No, Kumbaga para nadula si Aimee Marcos doon na kanina wala na sa Senado. Kumbaga, hindi na makakarating sa Senado hindi makakarating. I mean, hindi. Chore lang natin hindi na makarating sa Senado. Sabi niya Aimee kanina, malabo sa Senado kasi Senado siyam na sigurado na minority. Tapos kailangan yata ng 16 votes para ma-impeach si Sara. Kung aabot ng 16, paano aabot? 24 lang ang senador. Minus 9, ilan? Sige nga, ilan ang minus 9? Sa Senado. O, di 15 lang, kulang pa ng isa. Sige, nadula si Aimee doon, dapat di sinasabi yan. Diba? Kasi baka may magkabaitaran dyan magipit. Sabagay, si Chis, hindi na babaitan si Chis. Kasi gipit na gipit na yan. Diba? Pero dapat di sasabi yun, nadulas si Aimee dyan sa part na yan. Kasi si Marcoleta, tanongin mo tungkol sa impeachment, anong sagot niya? Anong sagot ni Marcoleta? Doon sa may elevator. In-interview siya. Hindi siya nagpe-prepare. Pero hindi kami naniniwala. Si Senator Marcoleta, bago pa lang tanongin niya, nakapag-prepare na yan. Kaya mahilig niya yan sa magtatanong yan, pero alam niya na sagot. Kaya niya tinatanong sa'yo, hindi para malaman kung talagang alam mo yung sagot. Hindi. Para sa ikatututo at ng mga nakakarinig kung ano yung magandang sagot dun sa kanyang tanong. Di ba? Yun si Senator Marcoleta. Kaya itong impeachment, kung si Senator Rodante Marcoleta, ito paborito ni Senator Marcoleta. Di ba? Ito lang, senador na inimbitahan sa rally ng INC. At lagi sila magkasama ni Senator Dante Marcoleta. Tsagan dikit sila. Magkumari yata yan
Di ba? Nakita niyo yung pagkakataon na kung saan sinaway niya yan. O, late ka na, blue ribbon pa si Senator Marcoleta. O, Amy, late ka na naman. Palagi ka na late. Di ba? Siyempre, parang kuya. Di ba? At ibig kong sabihin, magkadikit silang dalawa. Kaya sinabi na nadula si Amy dito, nadula si Amy, nang sabihin niya na wala na sa malabo na sa Senado yan. Yun ang pagkakaintindi ko, malabo sa Senado. Tingin ko. 16 ang kailangan votes eh. Huwag kayo wala 13 ang kailangan votes, mali. Hindi po 13. Ang 13 sa kudita yun. Pero ang boto, alam ko, 16 ang kailangan sa impeach si Sara. Kaso, 24 lang ang senador, minus 9, ilan? Di 15 lang. Ngayon, andun pa si Camille. Pumunta si Camille doon sa minority caucus ng kagahapon yata sa minority. Pumunta si Camille. Sabi, nakikain lang daw. Hindi po pwede yun. Itinaas kamay mo ni Sara Duterte bilang in-endorse ka, Camille. Sa tingin mo, di ka magkakaroon utang ng loob. Yun nga sila Pinky. Ang laki ng utang ng loob kay Junior hanggang ngayon eh. Di ba? Kaya hindi nila mapatawag yung pinsan eh. Di ba? Di ba? Camille. Sino pa? Palagay natin isa lang. Si Camille na lang. Hindi 15 na. 14 na lang kayo. Bawasan mo pa. Si JBL to. Ayaw ng impeachment yan. Siyempre, tatay niya in-impeach eh. Hindi 13 na lang. Asa ng impeachment? Malulusaw ang impeachment. Yun lang po yun. Okay, maraming salamat po. Hanggang dito lang po tayo. Mag-ingat lahat kayo. Isang makabuluhan talakayan na naman po ang ating pinamala sa inyo. No, sa atin lang, sa tingin ko, hindi naman natin sinasabi na hindi naaabot sa Senado to. Pero duda ko baka hindi na umabot sa Senado. Baka lang hindi na umabot sa Senado. Kasi kulang sa numero o kulang sa pirma. Etong sa impeachment dati 215, ngayon 55 na lang. Nangyari. Galit na galit si Ridon eh. Galit na galit eh. No? Talaga nasisikapin nila maging 100. Paano? Wala nang maleta. Naubos na ang maleta. No? Dati, nagbabaha ng maleta. Nandiyan pa ata si speaker. Ngayon, wala na. Di ba? May chismis na pangako kada distrito, bibigyan ng pera. 150 million. Nasaan na yung mga yun? Kung nabigyan man yun, nagastos ba sa distrito nila? Nasaan na yun? Baka binulsa na nga yun eh. Eto matindi. Pag nanalo si Sara bilang 2028, lahat ng pumirma, kung talaga napatunayan na pumirma kayo, okay lang kung pumirma kayo sa impeachment, walang bayad eh, pwede, choice nyo yan. Pero kung pumirma kayo at nabigyan pala kayo ng malaking pera, 150 million, at natuklasan sa mga resibo, natuklasan sa investigasyon, kaya na investigasyon yan eh. Dapat ito gawin ni Sara eh. Ikulong ang mga congressman na sangkot, huwag patawarin. Dahil 150 million yun. Di ho ba? Tanggalin sa posisyon. Yun lang yun. Di ba? Kung mapatunayan, Maraming salamat po. Ganito lang po. Isang makabulong talakayan. Paalam po sa inyong lahat.